Oo, aswang ako. At hindi lang basta-bastang aswang. Isa akong sinaunang babaylan. Isang babaylan na makapangyarihan sa lahat. At sa sobrang makapangyarihan ko, nagawa kong mabuhay hanggang sa puntong ito. Salamat sa mga sanggol na nagpapanatili ng ganda at kutis ko. Hindi ka na makakapaghapunan ngayong gabi, Scarlett. Tama na yung kasakiman mo. Sawang-sawa na ako sa mga ibinibigay mo sa akin. Hindi ito masaya. Nagkamali akong pinakasalang kita. Hanggang saan ang kaya mong gawin? Makamit lang ang hustisyang para sa pamilya mo. Ako kasi, hindi ko ugaling ipagsawalang bahala na lang ang lahat, lalo na kung pamilya ko na ang inaapakan. Hindi uso sa akin ang katagang kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kabaliktaran ako ng kabaitan ng ate ko. Kung siya ay mabait, ako naman ang suwail. Handa akong lumaban kahit buhay ko pa ang maging kapalit. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Magandang araw po, Miss Anne, at sa lahat ng avid listeners na Anetics. Naging favorite ko na po ang channel niyo dahil sobrang relatable sa nangyayari sa akin na talagang kinaaaliwan ko. Matagal kong pinag-isipan kung ibabahagi ko ba ang pinakamadilim na parte ng buhay kong ito, pero sa patuloy na pakikinig ko sa inyo, na-realize kong kailangan ko itong maibahagi. Kailangan kong ipakita kung paano gumagana ang sistema ng pera sa gobyerno natin na kapag isa kang dukha, wala kang ibang magagawa kundi ang gumawa ng paraan para makuha ang hustisyang gusto mong makamit. Ako nga po pala si Melay. At ito ang kwento kung paano ko nakuha ang hustisya na para sa ate ko. Nanay, nandito na po ako. Nasa po si ate. Anak ko, sa wakas at nakauwi ka na rin. Nandito ang ate mo. Halika. Ate ko! Ano nangyari sa'yo? Ate, sorry. Sorry at iniwanan kita. Kung hindi sana ako nag-Maynila, may nagtanggol sana sa'yo. Anak. Wala po bang lumabas sa investigasyon ng mga pulis? Wala pa po bang nahuhuli sa mga may gawa nito sa kanya? Yun ang anak. Wala pa hanggang ngayon. Kaya hindi pa rin talaga nabibigyan ng hustisyang pagkamatay ng ate mo. Grabe. Napakabagal naman talaga ng hustisya dito sa bansa natin, ay. Yung katawan ng ate, hindi pa buo. Sana man lang bago ibinigay sa atin, binuo muna nila yung katawan niya. Nakakasok lang. Anak, sinuyod na ng mga pulis ang buong gubat pero hindi talaga nila nakita ang ibang parte ng katawan ng ate mo. Alam kong masama ang loob mo, pero wala tayong ibang magagawa kundi ang maghintay. Hanggang kailan naman po tayo maghihintay, Nay? Hanggang sa makalimutan na nila yung nangyaring to? Hindi naman siguro makakalimutan ang pagkamatay ng ate mo. Kalat na kalat sa buong baryo natin ang balita kung paano siyang namatay. Sa baryo po natin, hindi sa buong bansa. Kasi bakit? Kapag mahirap lang, itinatago nila, ganun ba? Anak, alam kong galit ka. Pero hindi rin naman siguro madali ang trabaho ng mga pulis, hindi ba? Maghintay na muna tayo, anak. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Magluluksa lang po muna ako ngayon. Pero kapag natapos na ang mga araw na nagluluksa at ayaw kay ate, at wala pa rin silang makitang may sala, ako na po mismo ang kikilos para alamin kung sino. At paano mo naman hahanapin ang gumawa nito sa kanya? Si David ang huling kasama ni ate bago siya nawala, di ba?
Hindi man lang yun pinansin ng mga pulis? Bakit? Dahil ba mayaman siya? At kaya niyang bayaran ng batas? Hindi naman siguro, anak. Hindi naman siguro magagawa ni David yun sa ate mo. Magpapaabularyo po ako, Nay. Kung hindi mahuli ng mga pulis ang may sala, hahanap tayo ng ibang paraan. Hindi man diretsang sumang-ayon si nanay sa gusto ko. Alam ko namang wala siyang magagawa sa oras na gawin ko na ang gusto kong gawin. Alam kasi ni nanay na sa aming dalawa ng ate ko, ako yung tipong gagawin ng lahat ng gusto ko. Kasama na roon ang pagluwas ko ng Maynila para doon magtrabaho. Pero dahil sa misteryoso at nakagigimbal na pagkamatay ni ate, napilitan akong mag-resign sa magandang trabahong meron ako sa Maynila. Mas importante sa akin ang pamilya ko kaysa sa magandang trabahong yon. Mas importanteng mahanap ko muna kung sino mang gago ang pumatay sa kanya. Karumal-dumal ang pagkamatay ng ate ko. Ubos ang laman loob. May mga daliring nawawala. Putol ang paa at putol ang dila. Pero ang mga parte ng katawan niyang yon, hindi na nakita. Alam kong hindi madali ang maging pulis, pero alam ko rin kung paano sila magtrabaho ng marumi. Alam ko na may nagbayad sa kanila para linisin ang pagkamatay ng ate ko. Di ba, Nay? Sabi naman po sa inyo totoo yung hinala ko na babaero yung si David. Kabit lang si ate, pero hindi kayo naniwala. Totoo ba ang mga sinabi ng albularyong yon? Baka naman mambibintang tayo ng taong wala namang kasalanan. Totoo po ang lahat na sinabi niya. Nahawakan pa lang niya ang gamit ni ate. Alam na niyang pinapahanap natin ay yung babaeng bali-balita sa baryo natin. Nay, magtiwala naman po kayo sa akin May kinalaman si David sa nangyari kay ate. At ngayon, ano gagawin mo, ha? Pupuntahan mo ba si David at pipilitin siyang umamin? Kung may sala nga siya, hindi yun aamin. Bakit ko naman po siya paaaminin kung kaya ko namang alamin ang totoo kahit na hindi ko siya paaminin, Nay? Ano ibig mo sabihin, ha? Melay, nako, hindi ko gustong tono ng pananalita mo. Ganyan ka kapag may gagawin kang kalokohan. Hindi po kalokohan ang gagawin ko, Nay. Ang gagawin ko po ay bibigyan ng hustisya si ate. Dahil pinangako ko po, hindi ako mamamatay nang hindi nakakamit ang hustisya ng pagkamatay niya. Pero anak, paano kung sa gagawin mo ikaw naman ang mapahamak, ha? Nay, hindi ako mapapahamak. Kumpara sa amin ni ate, ako ang mas matapang at mas survivor sa aming dalawa. Baka nakakalimutan niyo na yun, Nay. Oo nga, ikaw ang matapang. Pero madalas, ikinakapahamak mo ang pagiging matapang mo. Bakit hindi mo nalang sabihin sa akin ang binabalak mo? Papasok po akong trabahador sa mansyon ni David. Aalamin ko ang lihim na tinatago nila. Melay, ano ka ba? Magpapanggap ka ba doon? Opo, baka hindi niyo alam, artistahin po ako Hindi biro ang gusto mong pasukin, anak. Huwag mo akong paandaran ng mga ganyan mo samantalang nung isang araw lang, iyak ka pa ng iyak sa kapatid mo. Noong inilibing si ate, nangako ako sa sarili ko na hindi na ako ulit iiyak pa. Pinangako ko sa kanya na iiyak lang ako ulit kapag ikaw na ang nawala. Ay sus ko, Ginoo, pinagdadasal mo na bang mamatay na ako? Nay, sinabi ko lang po na iiyak lang ako ulit kapag ikaw na yung nawala. Hindi ko po sinabing pinagdasal kong mamatay ka. Ikaw naman na yun. Parang gano'n na rin yun Parang papatayin mo na ako sa binabalak mo ngayon. Pinapatay mo ako sa kaba. Nay, akin na po ang mga kamay niyo. Ano gagawin mo sa kamay ko? Manghuhula ka na ba ngayon? Nanay naman Akala ko ba seryoso tayo rito? Akin na po at paparamdam ko po sa inyo kung kaano ako kasigurado rito. Magtiwala lang po kayo sa akin, ha? Kaya ko pong kunin ang hostisyang gusto ko para kay ate. Pera lang naman ang lamang nila sa atin Pero wala sila ng tapang na meron tayo. Paano ako magtitiwala sa'yo? Alam kong may pagkaloko-loko ka. Nay, may pagkaloko-loko man po ako. Alam niyo naman po na tama palagi yung desisyon ko, di ba po? Ay, siya, sige na. Wala naman akong magagawa kapag sinabi mong gusto mo. Pag gusto mo, ginagawa mo talaga kahit anong mangyari.
Mabuti naman po, Nay, at alam nyo. Napailing na lang si nanay sa sinabi ko. Kilalang kilala niya talaga ang ugali ko na kapag sinabi kong yon ang gusto kong gawin, yun talaga ang gagawin ko. Hindi ako katulad ni ate na palagi lang sumusunod sa mga gusto ni nanay dahil alam ko na para lang din sa ikabubuti namin ang mga yon. Pero kasi gusto kong magkaroon ako ng sariling desisyon sa buhay. Gusto kong malaya kung i-explore ang mundo. At yun ang bagay na hindi ginagawa ng ate ko. Sa sobrang takot niyang lumabas sa pagiging komportable, ganitong nangyari sa kanya. Sobrang nasasaktan ako para sa kanya dahil hindi pa siya nakakarating sa Maynila, nawala na siya. Yun pa naman ang plano naming dalawa. Sa sumunod na araw, agad akong nagmanman sa mansyon ni David. Napakagara ng mansyon nito, halatang napakayaman ng may-ari. Hindi ko mapigilang masuklam, lalo na't alam kong ginamit niya ang pera niya para patahimikin ang mga otoridad. Oh, kumusta ang pagpunta mo sa bahay ni David? Ayos na ayos po. Marami ako nalaman agad tungkol sa kanya. Tulad ng alin? Na tama yung albularya. May asawa ni si David at kabit nga si ate. Ay, Diyos ko. Gago naman pala talaga yung David na yan eh. Ayaw niyo po kasing maniwala sa akin eh. Una pa lang, may mga naririnig na akong chismis tungkol dyan. Pero anong nangyari? Ayaw maniwala ni ate. Kahit ikaw ayaw mo pang maniwala, di ba? Paano naman kasi ako maniniwala? Mukhang anghel ang itsura niyang si David. Demonyo naman pala. Pero kung babaero at may asawa na nga si David, ano namang kinalaman nun sa pagkamatay ng ate mo? Nay, kung ikaw ang may asawang mayaman at nangabit ang asawa mong yun, anong gagawin mo? Sa asama ang loob ko sa asawa ko at pipilitin silang maghiwalay. Yun na nga po, di ba? Pero paano kung yung asawa ni David ay masama ang ugali? Paano kung parang sa mga telenovela na handang patayin yung kabit? Totoo ba talagang nangyayari yun sa tunay na buhay? Aba, malay natin na eh. Sa dami ng pera nila, pwedeng-pwede nilang gawin yun, no? Kung ganun, ano nang gagawin mo? Nakipag-usap na po ako sa mayordoma ng bahay. Sakto raw na naghahanap sila ng labandera. Kaya, kailangan ko na raw pumasok bukas dahil tambak ang labada. O diba, umaayon po talaga sa plano ko ang tadhana. Basta, huwag ka lang gagawa ng desisyon na ikakapahamak mo ha. Namatayan na ako ng isang anak. Ayaw kong pati ikaw mawala sa akin. Hindi po mangyayari yun, Nay. Maniwala po kayo sa akin. Ang totoo, hindi ako sigurado. Kahit naman malakas ang loob ko, alam ko na pwedeng hindi pa rin ako magiging ligtas sa pinaplano ko. Pero kahit na ganon, mas nangingibabaw sa akin ang kagustuhang makamit ang hustisya para sa kapatid ko. Mas gusto kong lumagay sa peligro kesa walang ginagawa. Kinabukasan nga tulad ng plano, maaga pa lang pumunta na ako sa kabilang baryo kung nasaan ang mansyon ni David. Pagkarating doon, ang mayordoma ang sumalubong sa akin. Ipinaliwanag niya na kailangang magkahiwalay ang paglalaba ng mga damit ni David at ng asawa nitong si Scarlett. Maarte ang mga ito. Magkaibang sabon at fabric conditioner. Magkaibang estilo pa ng paglalaba. Mabuti na lang talaga at magaling ako maglaba dahil kung hindi, tsak na matatanggal ako agad dito. Halos kalahating araw akong naghintay na makilala ko si David at si Scarlett. Akala ko nga hindi ko sila makikilala pero nang sumapit ang hapon, habang nagtitimpla ako ng kape, narinig kong papasok sila sa kusina. Nakakuha na raw si Manang Imelda ng bagong labandera? Oo, kaya wala ka lang dapat ipag-alala. Mabuti naman. Nagugutom na ako eh. Kailangan bilisan mo ha. Gutom ka na naman. Kakakain mo lang ah. Sa dami ng dinedemand mo sa akin, sa tingin mo ba hindi ako magugutom? Kailangan ko ng pagkain para mas lumakas ako. Oo na, ako nang bahala sa kanya. Sino ka? Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Sir, ako po si Melay. Yung bagong labandera niyo po. Pasensya na po kayo ha. Naka-istorbo po yata ako. Nagtitimpla po kasi ako ng kape eh. Nakapagtimpla na po ako. Babalik na po ako sa laundry area.
Naku, ayos lang. Ano ka ba? Dito talaga namin pinagkakape at pinapakain ng lahat ng mga kasambahay, driver, o kahit labandera. Para sa amin kasi, pamilya kayo. Ang bait niyo naman po, ma'am. Kayo po si Ma'am Scarlett, di ba? Oo. At ito naman ang asawa ko, si David. Huwag ka mahiya ah. Mahirap pang maglaba kaya ayos lang kahit kumuha ka rin ng merienda dyan. Naku, talaga po. Medyo nagugutom ng hapo talaga ako eh. Walang problema. Sige na, kumuha ka lang ng kahit na anong gusto mo. Maraming salamat po, ma'am. Sige po, kukuha po ako nitong sandwich pero mauna na po ako sa laundry area ha. Naghihintay pa po yung mga labahin ko eh. O sige, walang problema. Kung gusto mo pa, pwede kang bumalik at kumuha ulit. Salamat po, ma'am. Sir, una na po ako. Bago ko umalis sa kusina, siniguro kong nakasulyap na muna ako kay David. Kitang-kita ko kung paano bumaba ang tingin niya mula sa mga mata ko patungo sa dibdib ko. Siyempre, paanong hindi siya mapapatingin? Ang suot ko ay napaka-sexy. Sinadya kong magsuot ng medyo malaswang damit. Hindi naman sobra, tama lang na medyo kita ang cleavage ko at maiksing shorts para mapansin niya kaagad ang makinis kong mga hita. Oo, ito ang plano ko. Plano kong akitin si David para maging kabit niya rin ako. Kapag nangyari yon, malalaman ko na kung ano ang pakiramdam ni ate. Malalaman ko kung paano siya tinrato ni David. At hindi lang yon, malalaman ko rin kung paano siya pinatay nito. Sa kung paanong paraan, bahala na. Basta't sigurado akong ang lahat ng ginagawa ko ngayon ay may mapapala. Dahil nga magkahiwalay ang labahin ni David at Scarlett, bukod pa sa mga bedsheet at kung ano-ano pang mga dapat labhan sa mansyon nila, kinailangan kong bumalik-balik. Pabor yun sa akin kasi kahit na napapagod ako sa paglalaba, bukod sa kumikita na ako, naaakit ko pa si David. Melay, tapos ka na ba maglaba? Ay, hindi pa po sir eh. Magbabanlaw pa po ako. Ganun ba? Di pwede pa bang magpalaban ng ilang mga damit ko? Kailangan ko kasing isuot to sa susunod na araw eh. Wala pong problema sir. Sige lang po. Diyan na lang po sa basket. Salamat. Siya nga pala, pagkatapos mo dyan, pwede bang pumunta ka sa kwarto namin? Bakit po sir? May mga ipalalaba pa kasi sana ako sa'yo. Yun kung ayos lang. Naku sir, syempre ayos lang po no. Ano po bang trabaho ko rito? Di ba po, labandera? Iniisip ko kasi na baka napapagod ka na. Alam mo na, maraming labahin dito sa mansyon. Dalawa lang kami ni Ma'am Scarlett mo pero ang dami naming labahin, hindi ba? Natural lang naman po siguro dahil nasa mansyon po kayo. At saka ilang beses po kayong nagpapalit sa isang araw, di ba? Pero alam niyo po ba kung anong kagandahan nun? Ha? May kagandahan ba ang maraming labahin? Siyempre naman po, kapag marami kayong labahin, may lalabahan ako at may sasahurin din po ako. Oo nga no, naisip po talaga yun ha. O siya, baka nakakaabala na ako sa paglalaba mo. Mauna na ako. Sige po sir. Ay, natanggal! Bago pa makaalis si David, pasimpleng inapakan ko ang hose na nakakonekta sa gripo para matanggal yon. Dahil sa nangyari, tumilamsik ang tubig sa mukha ko at nabasa pati ang dibdib ko. Kaagad namang tumulong si David. Pinatay niya ang gripo habang ako naman ay nagsimulang punasan ng mukha kong basang-basa na sa tubig. Malawag na yata ang hose dito. Okay ka lang ba? Okay lang po ba sir? Medyo nabasa lang po pero magpapalit naman ako mamaya bago umuwi kaya ayos lang po. Basang-basa ka. Baka naman magkasakit ka kung hindi ka magpapalit ka agad. Hindi po sir. Sanay na po ako palagi akong basa. Ganun ba? O sige, ikaw ang bahala. Pero dapat talaga mas maganda kung magpalit ka na ng damit. Isa lang po kasi yung damit na dala ko Yung pang-uwi ko lang po. Kapag nagpalit na po ako ngayong hindi pa ako tapos maglaba, wala na po akong isusuot mamaya. Walang problema. Maraming lumang damit ang Ma'am Scarlett mo. Pwede mo yung hiramin. Lumang damit? Ay, pasensya ka na. Ang ibig ko sabihin, yung mga hindi na niya ginagamit. No, sige na, sumama ka na sa akin sa kwarto namin para hindi ka magkasakit dyan. Sige ho. Kung mapilit po kayo
O sige, tara. Ang dulas! Teka, humawa ka sa kamay ko. Tutulungan kitang tumayo. Halos mapatalon na sa tuwa ang puso ko nang mahawakan niya ang kamay ko. Tuwa dahil sa wakas, mukhang nagkakaroon na ng bunga ang pangaakit ko sa kanya. Sa totoo lang, diring-diri ako sa paraan kung paano siya tumingin sa akin. Yung tipong halatang may pagnanasa. Hindi niya itinatago na gustong-gusto niya rin na inaakit ko siya. Ramdam kong mapapadali talaga ang binabala ko. Pagkarating namin sa kwarto nilang mag-asawa, kaagad siyang dumiretso sa cabinet at naghanap ng lumang damit ni Scarlett. Habang ako naman ay nakatayo lang sa hamba ng pintuan, sinusuri ang mga gamit na nasa loob ng kwarto. Ginawa ko yung pagkakataon para makahanap ng ebidensya, pero wala akong napansing kakaiba. Hanggang sa humarap na siya, hawak ang isang kulay pulang bestida. Naku, pasensya ka na, Melay. Wala akong makitang ibang damit eh. Mukhang naipamigay na rin niya sa mga kasambahay. Madalas kasi siyang mamigay ng mga damit kapag hindi na niya ginagamit. Ayos lang po, sir. Kahit ano naman po, sinusuot ko. Mukha nga. Ano pong sabi niyo, sir? Wala. Ang sabi ko, dyan ka na sa banyo magbihis. Pagkatapos, kunin mo na tong bedsheet na ipapalaba ko. Pero ayos lang naman kung bukas mo na labahan kasi baka gabihin ka. Sige po, sir. Pero, ayos lang po ba na dito ako magpalit? Meron naman pong banyo sa tabi ng laundry area eh. Ayos lang, sige na. Wala naman si Scarlett. Sige po. Nangingilabot talaga ako sa taglay na kamanyakan ni David. Hindi siya pangit. Bukod sa ubod ng yaman, gwapo rin naman talaga siya. Kaya nga maraming babae ang nabibiktima niya. Pero kasi ang isiping naging boyfriend siya ng ate ko at posibleng siya o ang asawa niya ang may gawa. Nangingilabot na kaagad ako. Kung hindi lang para kay ate, hindi ko talaga gagawin ang lahat ng ito. Mabilis lang akong nagbihis. Tulad ng inaasahan, napangisi ako nang makitang hapit na hapit sa katawan ko ang bestidang ipinasuot niya. Bakat na bakat din ang dibdib ko at napakaiksi pa. Habang abala ako sa pag-ikot-ikot sa harap ng salamin, may napansin ako sa cabinet na nasa ibabaw nito. Kunot noong hinawakan ko ang gilid ng puting cabinet dahil may nakita akong kulay pulang likido. At nang hahawakan ko na sana, pumatak yon sa sahig na naging dahilan para kumalat ang kulay nito sa puting tiles. Nakaramdam ako ng matinding pagkabog ng dibdib. Para bang may nag-uudyok sa akin na buksan ang cabinet. Pero bago ko pa magawa yon. Melay, tapos ka na ba? Opo sir. Tapos na po ako. Palabas na po. Bilisan mo at naiihi na kasi ako. Sinulyapan ko na muna ng huling beses ang cabinet bago ko tuluyang nagbukas ng pinto. Pagbukas ko nun, halata ang kaba sa mukha niya. Putlang-putla siya. Sir? Bakit po? Wala, ihi na kasi ako eh. Pakikuha na lang ang bedsheet ha. Huwag mong kalimutang ilak ang pinto. Okay po sir. Nagmamadali niyang isinara ang pinto ng banyo habang ako naiwang nagtataka. Halatang hindi siya naiihi. Mukha siyang natataranta dahil sa ibang bagay. Hindi kaya may itinatago sila sa loob ng banyo nila? Curious man, ipinagkibit balikat ko na muna yon at saka kinuha ang bedsheet ng kama nila. Pagkatapos ay muli kong nilibot ang tingin sa paligid. Umaasang may kakabit pa akong palatandaan na konektado nga sila sa pagkamatay ng ate ko. Sa paglilibot ng paningin ko, may napansin akong nakalapag na bracelet sa ibabaw ng lamesang may salamin. Kunot noong napatitig ako ron dahil pamilyar yun sa akin. Silver yon na may disenyong daisy at may letter M sa gitna. Hindi ko lang maalala kung saan ko nakita. Lalapit pa sana ako sa lamesa pero sa halip, napamadali akong umalis dahil narinig kong nagbuhos na si David sa loob ng banyo. Agad akong lumabas at saka isinara ang pinto. Nay, nandito na po ako. Ay, Diyos ko, salamat naman nakauwi ka na. Alalang-alala ako sa'yo. Halos 2 araw kang hindi nakauwi Buti na lang po pala hindi mo ako pinalagay ng missing person. Siyempre hindi. Alam ko naman kung nasaan ka. Pero, nasaan ka nga ba talaga? Bakit hindi ka nakauwi? Huwag mong sabihin na nag-stay in ka na.
Nay, hindi naman po regular yung trabaho ko kay David. Naglalaba lang ako kapag maraming labahin. Nagkataong napakarami ng labahin nila at hindi kinaya na isang araw lang. Kaya ayun, nakatulog ako sa bahay ng kaibigan ko na taga roon. Taga doon din sa bahay nila. May kaibigan ka ron? Syempre naman po, Nay, no? Alam mo naman kung gaano ako ka-friendly, di ba? Nako, mag-ingat-ingat ka sa mga kinakaibigan mo ha. Kilala ko na po siya, Nay. Kaya wag po kayong mag-alala. Naninigurado lang ako. Pero ayos ka lang ba? Kumusta ang pagiging labandera mo ron? Ayos naman po. Nakakapagod nga lang talaga maglaba. Kaya nga ayoko talaga sana ng ganitong trabaho eh. Pero alam niyo po, Nay, ramdam ko po talagang may tinatago yung mag-asawang yun. Sabihin mo sa akin, may napansin ka bang kakaiba na konektado sa ate mo? Wala pa po pero... Teka, may naalala na po ako. Ano yun, Melay? Para bang may kung anong kumislap sa utak ko habang nag-uusap kami ni Nanay. Mabilis akong dumiretso sa kwarto para halugugin ang luma kong gamit. Naghalungkat ako sa cabinet, sa drawer at kahit sa ilalim ng kama pero wala akong makita. Hanggang sa naisip kong iangat ang ilalim ng unan ko. Doon ko nakita ang bracelet na hinahanap ko. Nanginginig na kinuha ko yon at saka inangat. Pinakatitigan ko ang disenyo. Parehong-pareho, lalo na ang letrang M na nasa gitna nito. Pigil ang luhang nilingon ko si Nanay na ngayon ay nasa loob na rin ng kwarto ko. Sumunod siya sa akin. Bakit? Ano bang problema? Nay, tama yung ginagawa ko ngayon. Tama yung desisyon ko na pumasok sa mansyon na yun. Anak, akala ko ba hindi ka naiiyak? Nay, sila talaga yung pumatay kay ate. Couple bracelet namin to ni ate. At yung bracelet niya, nandun sa kwarto nila, David. Nasa kwarto nila mag-asawa. Hindi kaya magkapareho lang? Hindi po, Nay. Kami ni ate ang nagpakabit ng pasadyang disenyong DC at letter M sa gitna. Kaya wala po yung katulad. Mabaging langit. Kaagad akong nilapitan ni Nanay at saka niyakap ng mahigpit. Nangako man ako na hindi na ako iiyak, hindi ko mapigilan. Nanggigigil ako sa magkahalong galit at lungkot. Galit na galit ako sa kanilang mag-asawa habang nalulungkot naman ako dahil kailangan ko pang pumasok sa mansyon na yun para lang matuklasan ang bagay na ito. Napakasama nila. Hindi ako titigil hanggat hindi sila humihimas sa rehas. Anak, ngayong napatunayan mong sila nga ang may gawa, dapat magdoble ingat ka, ha? Ang gagawin mo lang doon ay kumuha ng ebidensya na pwede natin ibigay sa mga pulis. Wala kang ibang gagawin. Huwag kang magpapadaig sa galit mo sa kanila. Galit na galit po ako sa kanila. Pero hindi ako kagaya nilang mamamatay tao. Alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang gawin yon. Isa pa, gusto kong mabulok sila sa bilangguan. Masyado pang maaga para mamatay sila. Teka lang anak, may naalala ko. Pumunta pala rito yung albularyang nakausap natin. Po? Bakit? Teka, halika sa kwarto ko. Ano po yun, Nay? Kinakabahan naman po ko sa inyo. Ang sabi sa akin ng albularya, may ginagamit daw na proteksyon ng mag-asawang yun. Isang proteksyon na nagtatago ng totoo nilang pagkatao. Ano pong ibig niyo sabihin? Pwede raw na hindi sila basta-bastang tao. Hindi ko masyadong inintindi yung sinabi niya sa akin dahil hindi naman ako naniniwala. Pero baka raw aswang ang mag-asawang yun. Ano po? Diyos ko, napaka makakalimutin ko na anak. Munti ko na makalimutan ito. Basta, hindi ko man masyadong pinaniniwalaan ng mga sinabi niya. Subukan mo pa rin maging maingat ha. Ito, isuot mo ito. Kailangang nakatago sa katawan mo ha. Kasi kapag nakita nilang may ganyan ka, pwede nilang gawa ng paraan para alisin yan sa katawan mo. Ano po to?
Anting-anting daw yan laban sa mga aswang. Kapag suot mo yan, hindi ka nila masasaktan. Sige po, Nay. Ako pong bahala. Hindi ko po to aalisin sa katawan ko. Kung tutuusin, may katuturan din ang sinabi ng albularya. Wala nang ibang parte ng katawan ng ate mo. Baka nga, Baka ho, kinain nila? oo. Hindi lang anting-anting ang ipinabaon sa akin ni nanay. Maging bawang at asin ay nagpadala na rin siya. Ngayong mas nadagdagan ng hamon sa akin ang misyon kong bigyan ng hustisya si ate, kailangan kong magdoble ingat. Una, hindi lang pala sila basta-bastang mayaman. Mga aswang pala sila. At pangalawa, kung aswang nga sila, siguradong may intensyon si David na kainin ako. Kailangan kong mag-ingat sa pangaakit sa kanya. Dapat hindi niya mapansin na may proteksyon ako. Pagbalik ko sa mansyon, dala ko ang determinasyong ituloy pa rin ang plano ko sa kabila ng kabang nararamdaman. Nagpatuloy ang pangaakit ko kay David. 2 linggo rin yun. Hanggang sa tuluyan siyang bumigay. Naging magkarelasyon kaming dalawa. Siyempre, patago sa lahat ng mga nasa bahay, lalong-lalo na kay Scarlett. Nakakatuwa na umaayon sa gusto ko ang mga nangyayari, bukod sa kailangan kong magpanggap na gustong-gusto ko siya. Ang bango na nitong mga damit ko, Melay. Ang sarap mo talaga maglaba. Hindi ba dapat ang bango, hindi masarap? Masarap at mabango pala. Sorry kung kulang ang pagkakasabi ko. Sir naman eh. Wag naman po kayong ganyan at baka may makarinig sa atin. Walang makakarinig. Wala naman sila ng ganitong oras eh. Siesta ng mga kasambahay. Kahit na po. Malay mo, may biglang dumating. Nakakahiya. Kaya nga niyayaya na kita sa kwarto ko. Para naman magkaroon tayo ng privacy. Yun na nga po, sir eh. Baka mamaya dumating si Ma'am Scarlett. Eh di, nahuli tayo. Hindi darating yun ng ganitong oras. Alam ko kung anong oras ang uwi nun. Alam mo, sir, medyo nagtataka po talaga ako eh. Bakit sa umaga wala po si Ma'am Scarlett? At ikaw naman po, nandito ka palagi ng ganitong oras. Hindi naman po sa nanghihimasok ako ah. Ano po bang trabaho nyo? Natural na magtataka ka nga talaga. Si Scarlett kasi may trabaho sa opisina. Habang ako naman, sa gabi ang trabaho ko. Nagsasalit-salitan kami kaya yun. Kaya pala wala na kayong alone time ni ma'am. Kaya ba naghahanap ka ng ibang kalinga? Nahuli mo ako ron ah. Pero hindi dahil sa oras na available kami pareho, kundi dahil natural na hindi malambing si Scarlett. Hindi ko nga maramdaman ang pagmamahal niya eh. Hindi tulad mo. Pinaparamdam mo sa akin kung gaano mo ako kamahal. Nanayo ang mga balahibo ko nang humaplos ang kamay niya sa braso ko. Marahang dumausdos ang mga daliri niya sa aking balat kasunod ng pagpisil niya ron. Hindi pa siya nakontento. Hinila niya pa ako palapit sa kanya at idinikit ang kanyang katawan sa akin. Gustong-gusto ko siyang itulak. Gusto ko siyang sampalin, suntukin at kung ano-ano pang pananakit na naglalaro sa isip ko ngayon. Pero kailangan kong tiisin ang ginagawa niya. Kailangan kong makipaglaro sa apoy na sinindihan niya para hindi niya mapansin ang itinatago kong plano. Pagkatapos ng nakasusuklam na ginawa naming dalawa, dumiretso kaagad ako sa banyo para magsipilyo. Hindi mabaho ang hininga ni David pero nakakadiri talaga. Iniisip ko pa lang na iba't ibang babae na ang humalik sa kanya. Gusto ko nang masuka. Alam kong mali ang ginagawa kong ito pero kailangan kong ganapan. Pagkalabas ko ng banyo, nagulat na lang ako nang makita ko si David sa harap ng pinto. Nakangisi habang nakatitig ng malagkit sa akin. Melay, baka naman pwedeng gawin na natin yung gustong-gusto ko nang gawin ha. Alam mo na, sabik na kasi ako talaga sa iyo eh. David, alam mo naman na gustong-gusto ko rin talaga. Kaya lang, kinakabahan kasi ako eh, na baka may makahuli sa ating dalawa. Paano kung sorpresahin tayo ni ma'am?
O kaya naman, may kumatok na kasambahay. Ano ko ba naman? Yun nga yung may thrill eh. Kapag may biglang dumating, paano tayo magpapanggap na walang nangyayari, di ba? Ano kasi, at saka, may ano? May ano? Sabihin mo na sa akin kung ano pong problema para magawan na natin yan ng paraan. Ano kasi, wala pang nakagalaw sa akin. Birhen pa ako. Talaga? O baka nagdadahilan ka lang talaga? Totoo. Alam ko na mukha akong pakawalang babae. Pero wala pa talaga nakakakuha nito sa akin. Natatakot kasi ako eh. Ang sabi kasi ng mga kaibigan ko, masakit daw yun. Nako, hindi naman ganun kasakit yun. Lalo na kapag ako ang gumawa. Kaya sige na, halika na. Pero sir, Sige na kasi, halika na sa kwarto bago pa. Hahawakan pa sana ni David ang kamay ko pero hindi na niya nagawa nang biglang dumating si Manang Imelda. Dahil sa gulat naming dalawa, napalayo kami pareho sa isa't isa. Inaasahan kong magugulat ang mayordoma o kaya naman titingnan kami ng may mali siya pero wala akong nakitang kahit ano sa reaksyon niya. At dalawa lang ang posibleng dahilan nun. Kung hindi siya manhid at hindi napansin na masyado kaming dikit ni David, pwedeng alam na niyang matagal na gawain na ito ng amo niya. Simula nang sabihin ko kay David na birhen pa ako, tila mas nanabik pa siya sa akin. Sa tuwing pupunta ako sa mansyon para maglaba, paulit-ulit niya akong kinukulit na may mangyari sa aming dalawa. Mabuti na nga lang at palagi akong nakakahanap ng dahilan para hindi matuloy yun. Hindi talaga pwedeng mangyari. Nay, aswang po kaya talaga si David? Di ba sinabi nga nung albularya, may ginagamit silang proteksyon para hindi mahalata ng mga may alam. Pero yun nga ang nararamdaman ng albularya, na baka aswang sila. Pero teka, bakit mo pala naitanong? Kasi po, nahahawakan niya pa rin ako eh. Di ba ang sabi mo, takot yung mga aswang sa suot kong anting-anting? Hindi ko rin alam. Pero teka, bakit kanya inahawakan? Ano po kasi, Nay? Wala. Hindi naman po niya sinasadya. Nag-aalala lang kasi ako na baka nararamdaman pala ng mga aswang kapag may anting-anting ang isang tao. Ang sabi ng albularya, hindi nila mararamdaman hanggat hindi ito nakakalapit sa tao. Pero kung ang sabi mo, hindi naramdaman ni David na may anting-anting ka kahit nahawakan ka na niya, baka nga hindi siya aswang. Kung hindi siya aswang, ibig sabihin, pwedeng yung asawa niya, no? Hindi rin talaga ako sigurado. Bakit hindi kaya natin itanong sa albularya? Naku, Nay, wala na po kasi akong oras na pumunta pa dun ngayon. Pinababalik ako kaagad ni Manang Imelda para sa mga kurtina naman daw. O siya, sige. Ako nang bahalang pumunta sa albularya para tanungin kung ano nangyayari at bakit parang hindi tumatalab kay David. Sige po, Nay. Maraming salamat po sa tulong. Maliit na tulong lang itong ginagawa ko kaysa sa ginagawa mong sakripisyo para mahuli ang salarin sa pagkamatay ng ate mo. Ay, kailan ba natin makakamit ang hustisya, anak? Mag-iisang buwan ka na dyan, Nay, isipin niyo na lang po. Mag-iisang buwan na nga po ako sa mansyon ni David, di ba? At lagpas isang buwan na rin po ang nakalipas. Simula nang mawala si ate. Pero anong ginawa ng mga pulis? Wala. Hanggang ngayon, wala pa ring usad yung kaso. Balak na lang yata nilang ipalimot sa atin yung nangyari. At least ako, may nagagawa. Sila, wala. Paano kung yun nga talagang dapat natin gawin, anak? Paano kung kalimutan na lang natin ang nangyari? At hayaang hindi makamit ni ate yung hustisya? Nay, hindi po ako papayag dyan. Mamamatay akong ipaglalaban siya. Ay, hindi ko alam kung masasabi ko bang swerte o malas ang magkaroon ng anak na matapang kagaya mo. Nay, maswerte ka po. Kasi bukod sa may matapang ka ng anak, maganda pa. Ay nako, ewan ko sa'yo, Melay. Alam kong naiinip na si nanay sa resulta ng ginagawa ko. Matagal naman talaga kahit ako'y naiinip na. Pero hanggat nararamdaman kong may pag-usad, hindi ako titigil.
Hanggat alam kong maaari kong makamit ang hustisya sa ginagawa kong ito, itutuloy ko. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang pagiging garapal ni David sa laman. Dahil nang hindi niya makuha ang gusto niya sa akin, hinanap niya ito sa iba. Ay, kawawa ka naman pala. Ang hirap talaga maging mahirap, no? Pero huwag ka lang susuko, ha? Alam ko na makakapag-ipon ka ng sapat na pera para makapagpatuloy sa pag-aaral. Mabait pa ako kay Lenlen nung una dahil akala ko talaga mabait din siya. Akala ko magtatrabaho siya ng marangal para makapag-ipon sa pag-aaral niya. Pero hindi ganon ang nangyari. Dumaan ang mga araw na napapansin kong nanlalamig na si David sa akin. Hindi niya na ako pinupuntahan sa laundry area. Hindi niya na rin ako kinukulit pa tungkol sa gusto niyang mangyari sa aming dalawa. Bagay na sa totoo lang, ikinatuwa ko rin naman. Nakakadiri na kasi talaga siya. Kaya lang, hindi ko na magawang makapasok sa kwarto nila para maghanap ng ebidensya dahil ang inuutusan na niyang kumuha ng mga labahin nila ay si Lenlen na. Akala ko iniiwasan niya lang talaga ako. Pero nabigla ako nang pagpasok ko sa kusina. Nakita ko silang dalawa. Naghahalikan at mukhang sabik na sabik sa isa't isa. Kaya pala iniiwasan mo na ako dahil may iba ka na. Melay, anong ginagawa mo rito? Oras na ng merienda kaya pumunta ako rito. Kaso, may iba na palang nagme-merienda. Melay, pasensya ka na talaga at hindi ko nilinaw sa iyo ang totoo. Hindi na kita mahal eh. Si Lenlen na ang mahal ko. Bakit? Dahil ba hindi ko nabibigay sa'yo yung gusto mo? Sir David, ganun ba kababaw ang pagmamahal mo sa akin? Melay, lalaki ako at may mga pangangailangan din ako. Hindi pwedeng puro pagmamahal lang ang pinapairal natin. Ibig sabihin, may nangyayari na sa inyo ni Lenlen? Lenlen, ano ka ba? Ang bata-bata mo pa. Ate Melay, mahal ko po si David. David? At hindi ka na nagsasir, ha? Bago ka pa lang dito eh. Kaya paanong mahal mo na agad si sir? Hindi naman nasusukat sa tagal ng pinagsamahan ng pagmamahal, di ba? Hindi ako makapaniwala na gagawin mo to sa akin, sir. Akala ko mahal mo ko. Pasensya ka na, Melay. Minahal naman kita, pero mas mahal ko talaga si Lenlen. Para panindigan ang nakakadiri nilang relasyon na alam ko namang naglolokohan lang, hinawakan pa ni David ang kamay ni Lenlen saka ipinakita sa akin. Nagmamahalan kaming dalawa at walang kahit sinong makakapigil sa amin. Ate Melay, tanggapin mo na lang sana. Hindi ka dapat naghahabol sa lalaki. Marami pa namang iba dyan eh. Oo nga, marami pang ang iba. Pero nag-iisa lang si David. Nag-iisa lang siya sa buhay ko. Melay, tama na. Pakiusap. Walang hiya kayo. Isusubok kayo kay... Bago ko matapos ang sasabihin ko, nabigla na ako nang itulak ako ni Lenlen. Napaupo ako sa sahig habang si David naman ay binitiwan ng kamay niyang nakahawak sa kanya. Noong una hindi ko maintindihan kung bakit nila yon ginawa. Hanggang sa biglang pumasok si Scarlett sa loob ng kusina. What's happening here? Bakit nakakarinig ako ng mga sigawan na parang may nag-aaway? Babe, eto kasing si Lenlen at si Melay. Nag-aaway silang dalawa. Hindi ko alam kung anong pinag-aawain nila pero inawat ko na lang. Ay, kayong dalawa, wag kayong ganyan. Dito pa talaga kayo nag-aaway sa pamamahay ko? Huwag kayong ganyan. Ayoko sa lahat yung mga nag-aaway. Sorry po, ma'am. Hindi na po mauulit. Ikaw, Melay, tumayo ka na dyan. Huwag mo nang uulitin ang pakikipag-away na to, ha? Hindi na po, ma'am. Pasensya na po. Babe, halika na sa kwarto at may ipapakita pala ako sa iyong mga document. Sige, babe. Kayong dalawa, huwag na kayong mag-aaway ha. Tara na, babe. Saglit na binalot ng katahimikan ang paligid. Lenlen, ano ka ba? Bakit pumatol ka kay Sir David? Mahal ko sa Ate Melay. Saka, kung makapagsalita ka naman sa akin, parang hindi ka rin pumatol sa kanya. Eh kasi, ako nasa tamang edad na. Habang ikaw, ang bata-bata mo pa.
Hindi ka dapat maging kabit. 18 na ako kaya nasa tamang edad na ako, no? Tsaka, ang siste, ikaw lang ang pwedeng maging kabit. Ako hindi. Aba, wala sa edad yan, ate. Umamin ka. Hindi mo mahal si David, di ba? Pera lang ang habol mo sa kanya. At kung pera nga, hindi ba maganda ang ginagawa ko? Dahil mas bibilis ang pag-asenso ko kapag nabingwit ko siya. Hindi mo alam yung sinasabi mo, Lenlen. Alam ko. Kaya huwag ka na makialam. Nang dahil sa biglaang pagdating ni Lenlen, nasira ang buong diskarte ko. Nawala ako sa pinaplano ko na akitin si David, magpahuli kay Scarlett, at saka ko sila ibibisto sa karumal-dumal na ginawa nila kay ate. Pero nang dahil din sa pagdating ni Lenlen, napansin ko ang isang bagay na hindi ko napapansin noong ako mismo ang umaakit kay David. At yun ay yung diretsahang parang walang pakialam si Scarlett sa pambababae ng asawa niya. Ilang beses kong nahuling kitang-kita ni Scarlett kung paano naghahawakan ng kamay sina Lenlen at David. Yung tipong kulang na lang isampal na sa kanya nung dalawang naglalampungan ang ginagawa nila. Pero hindi niya pa rin nakikita. Tulala ka yata dyan. Hindi ka pa ba inaantok? Hindi po ako makatulog na eh. Di ba maaga pa ang punta mo bukas sa mansyon ni David? Oo nga po eh. Pero ayun nga, hindi po ako makatulog. Ano ba kasing iniisip mo? Wala po. Hindi lang po talaga ako makatulog. Melay, anak kita. Kilala ko ang kilos mo. Kahit utot at hininga mo alam ko. Kaya alam ko kung may iniisip ka o wala. Pwede mong sabihin sa akin kung ano man yan. Hindi mo kailangang dibdibin lahat. Hindi porke malaki ang dibdib mo, sinasalo mo ng mga problema. Nay, ano naman pong connect nun? Ay wala lang, naisip ko lang na i-connect. Ano nga ba? Sabihin mo na. Ay, sige na nga po. Ano pa nga bang magagawa ko kundi ang sabihin sa'yo? Ganito po kasi yan. May bagong kasambahay sila David. Kaya lang, yung kasambahay, naging kabit na niya. Oh, paano mo nalamang kabit ni David yung bagong kasambahay? Siyempre, nahuli ko po sila. At saka, hindi naman po nila tinatago. Ang nakakapagtaka pa rito, parang alam ni Ma'am Scarlett pero hindi lang kumikibo. Alam ng asawa ni David? Pero paano mo naman nalaman na alam niya? Nay, nagmamanman ako doon sa mag-asawa, di ba? Kaya nga po nakikita naman ni Scarlett na naglalampungan yung dalawa. Pero parang wala lang sa kanya. Ibig sabihin, alam na niyang nambababae pala talaga ang asawa niya. At kung alam nitong gawain ni David, walang dahilan para patayin nilang ate mo. Nay, ano po sinasabi niyo? Na posibleng hindi talaga sila ang pumatay kay ate? Ganon? Yung albularya na nga po yung nagsabi mismo, di ba? Na sila ang may kagagawan. Anak, walang sinabing ganyan yung albularyang nakausap natin. Ang sabi niya, babaero si David at kabit ang ate mo. Pero wala siyang sinabi na may kinalaman ng mag-asawang yon dahil wala siyang kakayahang matukoy kung sinong gumawa ng isang krimen. Kung ganon, bakit niya tayo tinutulungan? Bakit niya sinabing pwedeng mga aswang ang mag-asawang yun at binigyan ka pa ng anting-anting? Anak, hindi libre yung anting-anting. Mahal nga ang bayad ko ron, 100. Kung ganun, manggagancho yung albularyang yun? Hindi ko rin alam, anak. Nay, sigurado po ako may kinalaman sila. Kasi kung hindi, bakit nasa kwarto nila yung couple bracelet namin ni ate? Kailangan ko lang po talaga ng konting panahon. Mabubunyag din ang lahat ng lihim nila. Buong gabi kong pinag-isipan ang lahat ng mga nakalap kong impormasyon sa loob ng mansyon. Mula sa kahina-hinalang kinikilos ni Scarlett, sa bracelet ni ate, sa pagiging babaero ni David at sa kulay pulang likidong nakita kong tumutulo mula sa cabinet ng mag-asawa sa kwarto. Pero hindi ko maikonekta ang lahat ng yon sa ate ko. Halos 2 buwan na pagiging labandera ko sa kanila, na-realize ko na wala rin pala akong halos nakuhang impormasyon. Ang tanging meron lang ako ay ang kumpiyansa na sila na ang gumawa kahit wala naman akong ebidensya.
doon ko na sinimulang questionin ang sarili ko. Isang araw, habang hinihiwalay ang mga damit ni David sa puti at dekolor, may nahulog na lukot na papel mula sa isang pantalon niya. Kaagad ko yung dinampot at itatapon ko na sana nang may napansin akong nakasulat. Walang pag-aalinlangan ko yung binuklat at nang makita ko ang nakasulat, napasinghap na lang ako sa gulat. Teka, sino yun? Nakakainis. Nakakainis. Ngayon pa sumama ang pakiramdam ko. Oh, Lenlen, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ayos lang. Medyo hindi lang magandang pakiramdam ko. Ha? Ayos ka pero medyo hindi maganda yung pakiramdam mo. Ang gulo mo naman. Kung iinisin mo lang ako, Ate Melay, pwede ba? Itigil mo na. Alam ko naman na bitter ka pa rin sa relasyon namin ni David eh. Hindi na ako bitter, no? Oo, nagsiselos ako pero tama ka naman eh. Hindi ko na dapat ipilit yung sarili ko sa isang lalaking ayaw naman sa akin. Marami namang iba dyan. Yung walang sabit, walang asawa. Diyan ka na nga. Aray ko. Oh, ang sabi mo ayos ka lang. Oh, nahihilo ka oh. Magpahinga ka na lang muna kaya. Baka mamaya mapano ka pa eh. Magpapaalam na ako kay Manang Imelda. Teka lang, Bakit ka naman ba? ikaw ba'y nagsulat ng nasa papel na to na napulot ko sa bulsa ng pantalon ni Sir David? Lenlen, buntis ka ba? Ano? Buntis? Ako? Patingin nga niyan. Hindi akin yan, no? Ang pangit ng sulat. Ang ganda kaya ng sulat ko. Hindi sa'yo to? Kung ganon, kanino to? Ewan ko. Baka kay Ma'am Scarlett. Ibig sabihin buntis siya? Pwede ba tayong pumunta sa kwarto nila? Ikaw lang ang pinapayagan ni Sir David na pumasok dun eh. Para lang makumpirma natin kung si Ma'am Scarlett nga ba yung nagsulat nito. O sige, ako nang bahala. Ang sabi ni David, wala nang nangyayari sa kanila ni Ma'am Scarlett eh. Lagot talaga siya sa akin. Agad-agad na tumungo kami sa kwarto ng mag-asawa. Hindi ako makapaniwala na may susi siya. Samantalang ako, grabe ang ginawa kong pang-aakit kay David pero hindi man lang ako nakapasok ng mag-isa sa kwartong yon. Pagkapasok sa loob, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Kaagad akong naghalughog sa kwarto para maghanap ng ebidensya. Hindi lang ng papel na sinulatan ni Scarlett. Kaya lang, sa kalagitnaan ng paghahanap ko, mukhang napansin ako ni Lenlen. Anong ginagawa mo? Ito, nasa lamesa. Kung san-san ka naghahanap dyan, baka mamaya may mawala at ako pa mapagbintangan. Hoy, hindi naman ako magnanakaw no. Patingin nga. Ipagkumpara natin kung magkapareho. Pero parang layo naman. Kung ganon, kanino to? Buisit. Mukhang mauunahan pa yata ako ng kung sino mang babae yan ah. Kailangan malaman ko rin kung buntis na ba ako o hindi. Ano? Nagpapabuntis ka talaga sa kanya? Oo. Sabik sa anak si David dahil hindi sila magkaroon ng anak ni Ma'am Scarlett, no? Bilan mo nga ako ng piti. Ano? Bakit ako? Diba? Masama ang pakiramdam ko. At ikaw na nagsabing kailangan ko magpahinga. Magpapaalam ako kay Manang Imelda habang ikaw naman ang bibili ng gamot para sa akin. Hindi pa ako nasisiraan ng baet no para ibili ng piti yung karibal ko. Sa kabila ng pagtanggi kong bilhan si Lenlen ng PT, ginawa ko pa rin. Oo, ewan ko ba naman kung anong pumasok sa kukote ko at ginawa ko yon. Basta pakiramdam ko lang kailangan kong gawin. Kahit noong nag-test na siya para malaman kung buntis nga siya, naroon pa rin ako. Hanggang sa lumabas na siya ng banyo, dala ang resulta. Ano? Anong lumabas? Yes! Positive! Positive, yayaman na ako. Grabe. Ganyan ka na ba talaga kadesperadang yumaman? Oo! Sino bang taong hindi desperadang yumaman ha, Ate Melay? Lumaki ako sa sobrang hirap.
Wala na akong nanay at tatay. Pinalaki ako ng tsahin ko na may manyakis na asawa. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Hindi ko nga alam yung pinagdadaanan mo, pero sinasabi ko sa'yo na maling-mali na magpabuntis ka kay Sir David. Ito lang yung tatandaan mo kahit kailan hindi naging tama ang isang pagkakamali. Ewan ko sa'yo, inggit ka lang dahil ang pwestong dapat sa'yo, nakuha ko. Che! Napailing na lang ako nang nag-walk out siya sa harapan ko. Bata pa nga talaga siya, hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Naaawa ko sa kanya pero sa kabilang banda, mas nananaig ang inis ko kasi nakikita ko ang sarili ko sa kanya noong kasing edad niya ako. Masyadong mapusok, masyadong matayog ang pangarap. Ang kaibahan lang namin, hindi ako nagmadali. Hindi ako kagaya niya na handang sumira ng relasyon, makuha lang ang pangarap. Pero anuman ang naging desisyon niya, wala na akong pakialam doon. Ang mas kailangan kong pagtuunan ng pansin ay yung tungkol lang sa ate ko. Dahil nga mas inuna ko ang pagbili ng PT ni Lenlen, ginabi tuloy ako sa paglalaba. Hindi naman pwedeng hindi ko tapusin ang mga labahin ko para sa araw na ito dahil nabayaran na. 7:00 na ng gabi nang matapos ako sa paglalaba. Habang palabas ako sa laundry area patungo sa sala, natigilan ako nang makarinig ng marahas na kalabog. Ma'am, bakit niyo naman po sinampal si David? David? Ang kapal naman pala ng mukha mo. Wala ka ng galang sa asawa ko? At wala ka na rin talagang galang sa akin? Scarlett, huwag mong ini-stress si Lenlen. Buntis siya. Buntis siya? Grabe kayong dalawa. Paano niyo nagawa to sa akin? Alam mong hindi mo ako mabigyan ng anak. Ito na ang pagkakataon natin. Magkakaroon na tayo ng anak. Teka lang, David. Anong magkakaroon na kayo ng anak? Anak natin! Ako dapat na magpalaki sa anak nating dalawa, hindi anak niyo. Nasobrahan ka naman na pala ng pagkakapal ng mukha. Halika nga rito, bruwa ka! Agad lumapit si Scarlett kay Lenlen at nang sasampalin na sana niya ito, hindi ako nag-atubiling pumagitna sa kanilang dalawa. Pinigilan ko si Scarlett sa akmang pananakit kay Lenlen. Ma'am, tama na po. Buntis po si Lenlen at baka mapano pa siya kung sasaktan mo siya. At talagang kumakampi ka pa sa kabit na yan? Tumabi ka dyan! Huwag kang makialam dito! Hindi po. Makikialam ako kasi alam kong ito yung tama. Si Sir ang dapat niyong kausapin at hindi po si Lenlen. Bata pa siya eh. Sa kanilang dalawa, si Sir ang mas nakakapag-isip ng tama. Buisit! Halika, David. Mag-usap tayo ng masinsinan. Hindi ako papayag na mag-alaga ng bastardo! David, paano ko? Kailangan panagutan mo ko. Kakausapin ko lang si Scarlett. Hintayin mo ako dyan. Lenlen, halika nga sa labas. Mag-usap tayo. Ano ba? Bakit ka ba nangingialam dito? May kailangan ako sabihin sa'yo. Dali! Siguraduhin mo lang na mas importante pa yan kaysa sa nangyayari dito Nakasalalay dito ang buhay mo. Kahit halatang ayaw talaga ni Lenlen na sumama sa akin, hinawakan ko ang kamay niya at hinatak siya palabas ng mansyon. Nang makarating na kami sa labas at masiguro kong walang taong makakarinig sa amin, hinarap ko siya. Hinawakan ko ang magkabilang balikat niya. Makinig ka sa akin, Lenlen. Kailangan mo nang tumakas dito. Ha? Ako? Tatakas? Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi ako nasisiraan ng bait. Ang dahilan kaya nandito ako dahil sa pagkamatay ng ate ko na konektado sa kanilang mag-asawa. Naging kabit din ni David ang ate ko. Talaga? Oo, kaya kailangan mo nang umalis. Hindi mo kilala si David at Scarlett. Hindi mo alam kung anong pwedeng gawin nila sa'yo ngayong buntis ka. Talaga ba? Lenlen, seryoso ko rito. Ate Melay, hindi ko alam kung saan mo napulit yung mga dramang kwento mo ha. Pero hindi ako naniniwala. Wala tayo sa isang telenovela, no? Kaya alam ko na niloloko mo lang ako. Naiinggit ka lang sa sitwasyon ko na dapat ikaw ang nandito. Kaya umuwi ka na. Ako nang bahala dito. Pero Lenlen, ano ba? Ang tigas naman ng ulo mo. Alam ko,
kaya hindi mo mababago ang desisyon ko. Wala akong nagawa nang muling bumalik si Lenlen sa loob ng mansyon. Napapikit na lang ako ng mariin. Siya na nga ang gusto kong iligtas pero matigas ang ulo niya kaya bahala na siya sa buhay niya. Hindi ko ugaling pilitin ng isang taong mahirap paniwalain. Paalis na sana ako ng mansyon na makaramdam ako ng kakaiba. Para bang may nag-uudyok sa akin na lumingon pabalik. Pakiramdam ko ang bigat ng mga paa ko, parang may kailangan akong gawin bago tuluyang umalis. At nang lumingon ako para sana bumalik, nangunot ang noo ko nang makita si Scarlett at David na sabay naglalakad palabas ng mansyon. Lumabas sila mula sa likod na parte nito. Dala ng kuryosidad, sinundan ko silang dalawa. Dahan-dahan lang ako. Tinatansya ang distansya mula sa kanila para hindi nila ako mapansin. Ilang saglit pa, mas napalayo na sila mula sa mansyon at nakarating na sa gubat. Unti-unti na akong nakakaramdam ng kaba. Napahawak ako sa suot kong anting-anting habang patuloy na sinusundan ng mag-asawa. Hanggang sa may natanaw akong kamalig at papunta sila doon. Bagay na hindi ko pinalampas. Sumunod ako hanggang sa pumasok sila sa loob. Natatakot ako pero mas natatakot akong hindi malaman kung ano ang itinatago ng dalawa. Ang galing mo talaga, babe. Napaka-sharpshooter mo. Siyempre, ako pa ba? Ilang beses ko na itong nagawa kaya madali na lang para sa akin ang lahat. Grabe, magdadalawang buwan na akong gutom at sabik sa baby. Bakit ba kasi hindi mo napilit si Melay? Nakakainis. Birhen pa naman siya. Mas masarap ang baby na gawa sa birhen. Huwag kang mag-alala. Madadali ko rin siya. Ay naku, wag na. Paalisin na natin siya sa lalong madaling panahon para makahanap na tayo ng panibagong babae na pwede mong buntisin. Ay, sayang naman. Gusto ko pa naman si Melay. Ano ka mo? Nagugustuhan mo na siya? Hindi, babe. Siyempre, gusto ko kasi yung birhen. Alam mo na. Naiintindihan kita, babe. Pero wala tayong magagawa kung ayaw. Alam mo namang hindi ka dapat mamilit, diba? Dapat kusang sumuko sa'yo. Tulad na lang ni Mengay. Mahal na mahal ka nun. Ay, sayang. Kung nai-record ko lang ang itsura niya habang nagmamakaawa siya sa'yo na iligtas ang anak niya. Napasinghap ako nang marinig ang pangalan ng ate ko. Pakiramdam ko ay nanlamig ang buo kong katawan. Nanigas ako sa kinatatayuan ko habang unti-unting nagpoproseso sa utak ko ng katotohanan. Ang papel na nahulog sa bulsa ni David, yung sulat doon na may nakasulat ay buntis ako, ni hindi ko nahalata. Hindi ko napansin kaagad na ang sulat kamay na yon ay sa ate ko. Galit na galit ako. Gusto ko silang pasukin sa loob ng kamalig. Alam ng Diyos kung gaano ako nagpigil na huwag gumawa ng kahit na anong hakbang na siguradong ikakapahama ko. Tahimik kong kinimkim sa dibdib ko ang matinding galit. Pumikit ako ng mariin. Huminga ng malalim at pinakalma ang sarili. Hanggang sa tuluyan akong nakapag-isip ng maayos. Imbis na sugurin silang dalawa, umuwi ako sa bahay namin. Ikinuwento ko kay nanay ang lahat. Lahat ng mga nangyari, lahat ng ginawa ko. Hindi ko na itinago sa kanya kahit alam kong magagalit siya. At nang makarating na ako sa puntong sinabi ko ng buntis si ate bago siya mamatay, halos bumigay si nanay sa kinauupuan niya. Oh, Diyos ko! Diyos ko! Bakit niyo hinayaang mangyari yun sa anak ko? Napakabait ng anak ko. Bakit siya? Bakit siya pa? Alam ko na hindi deserve ni ate ang maranasan ng ganong karumal-dumal na pagkamatay. At ang masaklap pa, pinaglaruan lang siya ng lalaking totoong minahal niya. Hindi rin talaga ako makapaniwala. Mabuti na lang at nakapagpipigil pa ako ng sarili ko. Nay, kailangan ko pong makausap niyo albularya. Base sa mga narinig ko, nambababae si David para buntisin yung babae. Pagkatapos kakainin ni Scarlett yung baby. Hindi ako sigurado kung literal na yun ba yun o ano. Kung ganon, yung kasambahay na sinasabi mo, buntis na siya, hindi ba?
Baka mapano siya. Binalaan ko na po siya, pero napakatigas ng ulo. Ano bang gusto niya? Kaladgarin ko pa siya para lang hindi siya mapahamak? Abay, kung kinakailangan gawin mo, Paano po yan? Pupuntahan ko siya doon ng ganito, gabing-gabi? pupuntahan natin anak. Ililigtas natin siya. Hindi naman po siya maniniwala sa atin eh. Kung dinakip na siya ng mag-asawa at kinulong sa kamalig na sinasabi mo, sa tingin mo ba, hindi pa rin siya maniniwala sa atin? Anak, makinig ka sa akin. Matigas ang ulo niyong mga anak ko. Hindi lang ikaw ang matigas ang ulo, maging ang ate mo. May mga bagay rin siyang hindi pinakikinggan sa akin. Kung ang ate mo o ikaw ang nasa kalagayan ni Lenlen, hindi ako mag-aatubiling iligtas kayo kahit matitigas ang ulo niyo. Ay, ano pa nga po bang magagawa ko? Pero tama po kayo, Nay. Wala naman sigurong kahit na sinong babae yan dapat malagay sa ganong klaseng sitwasyon. Sumunod ako sa gusto ni nanay. Kahit sa totoo lang, nakakainis talaga si Lenlen. Hindi ko naman siya gustong mamatay. Binalaan ko pa nga siya at kinausap kanina pero ayaw niyang makinig. Hindi naman ako anghel na handang isakripisyo ang sarili makapagligtas lang ng ibang tao. Pero ngayon, siguro si nanay ang magiging anghel niya. Si nanay ang nagpumilit na iligtas ko siya. Kinausap namin ang albularya tungkol sa lahat ng nadiskubre ko. Nagulat siya at kaagad akong binigyan ng kung ano-anong mga gamit daw para panlaban sa aswang. Akala ko nga talaga bigay lang, pero sinabihan ba naman ako na wala na daw libre sa panahon ngayon kaya pinagbayad pa rin kami. Dala ang buntot pagi, anting-anting, bawang at asin. Dumiretso na kami sa mansyon ni na David. Pero bago pa man kami makapasok, hinarap ko muna si nanay. Nay, pasensya na po kayo pero hanggang dito na lang po muna kayo. Ano ka mo? Menay, ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ako papayag na sumama ka sa akin. Mahina na ang mga tuhod mo. Hindi ko po hahayaan na mapahama kayo. At talo ka, hindi pwede mag-isa ka lang. Nay, mas madaling kumilos kapag mag-isa. Hindi na kita aalalahanin kung ano yung mangyayari sa'yo. Sarili ko lang aalalahanin ko. Paano kung mapahamak ka? At paano naman po kung kayo yung mapahamak? Nay, ang gawin niyo po, pumunta kayo sa presinto at i-report niyo po sa mga pulis na may nangyayaring krimen sa mansyon na to. Sa ganung paraan, mahuhuli nila yung kalokohang ginagawa nila David at Scarlett. At baka maabutan pa po nila akong buhay. Ah, anak. Magtiwala na lang po kayo, Nay. Ha? Kayang-kaya ko to. Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni nanay habang nakatingin siya sa akin. Akala ko nga hindi niya ako maiintindihan. Pero sa huli, lumapit siya sa akin at saka ako niyakap ng mahigpit. Mag-iingat ka anak. Pigilan mong mapahamak hanggang sa dumating ang mga pulis ha. Kung hindi, ako mismo papatay sa'yo. Nay, paano kung patayin na ako nun? Paano mo pa ako mapapatay? Ido-double dead kita. Basta, huwag mo akong iiwan ha, tulad ng nangyari sa ate mo. Ay, opo Nay, sige na po. Kailangan ko na pong kumilos at baka kung ano na yung ginawa nila kay Lenlen. Pagkaalis ni nanay, kaagad akong kumilos. Humanap ako ng ibang daan bukod sa gate. Dahil probinsya at bihira ang mga magnanakaw dito, nagawa kong makaakyat sa bakod papasok hanggang sa likod ng mansyon. Kaagad kong hinagilap si Lenlen sa loob ng mansyon pero walang tao sa loob. Wala kahit si Manang Imelda. Kaya nakaramdam ako ng matinding kaba. Natatakot ako na baka huli na pala ako at napahamak na ang isip batang si Lenlen. Kahit na ganoon, pilit ko pa rin nilakasan ang loob ko at nagpatuloy sa paghahanap kay Lenlen. Hanggang sa makarating ako sa kamalig. Malayo pa lang naririnig ko na ang nagmamakaawang palahaw ni Lenlen. Iyak siya ng iyak habang si Scarlett ay tuwang-tuwa. Nang makarating ako sa gilid ng kamalig, agad akong nagtago habang hawak ng mahigpit ang buntot pagi. Pakiusap, huwag niyo akong papatayin. Nagkamali lang ako. Alam ko mali ang makiapit sa may asawa pero si Sir David din naman eh. Siya ang unang umakit sa akin at nagbigay ng motibo. Iha,
Hindi pa rin ba malinaw sa'yo ang mga nangyayari? Sa lahat ng mga naging babae ng asawa ko, ikaw ang pinakatanga. Bakit hindi mo na lang kasi ako diretsuhin? Sabihin niyo sa akin kung anong dapat kong gawin para hindi niyo ako patayin. Wala kang dapat na gawin, Lenlen. Ang kailangan mo lang gawin ay manahimik dyan habang kinakain ko ang batang nasa sinapupunan mo. Ano? Kakainin mo ang baby ko? Ano ka ba? Aswang? Oo, aswang ako. At hindi lang basta-bastang aswang. Isa akong sinaunang babaylan. Isang babaylan na makapangyarihan sa lahat. At sa sobrang makapangyarihan ko, nagawa kong mabuhay hanggang sa puntong ito. Salamat sa mga sanggol na nagpapanatili ng ganda at kutis ko. Hindi to totoo. Imposible. Pinagtitripan mo ba ako? Dahil lang nakiapid ako sa asawa mo. Nasa si David. Kinain mo na rin ba siya? Siyempre hindi. Siya ang ikasampung asawa ko, Lenlen. Kaya hindi ko siya pwedeng patayin. Siya ang dahilan kung bakit ako nakakakain. Ibig mo sabihin, binubuntis ni David ang mga babae niya para may makain ka? Tama. Akala ko tanga ka na talaga eh. O siya, masyado na tayo maraming napagkwentuhan. Baka mamaya maging magkaibigan na tayo nito. Manang Imelda, pwede mo na bang takpan ang bibig ni Lenlen? Ang ingay kasi. Alam mo namang ayoko ng storbo habang kumakain ako. 'Di ba? Hindi pwede to. Wag, Ma'am Scarlett, wag. Nang marinig kong tinakpan na nila ang bibig ni Lenlen, kaagad na akong umaksyon. Kinalabog ko ang pader ng kamalig, pinukpok ko yun ng pinukpok hanggang sa mapukaw ko ang pansin nila. Sino yun? Manang Imelda, ayoko ng storbo. Hulihin mo kaagad. Walang pag-aalinlangang sumunod si Manang Imelda kay Scarlett. Nag-abang ako. At nang makalabas siya, hinatak ko ang buhok niya. Bago pa siya makasigaw, tinakpan ko ng bibig niya at pati na rin ang ilong gamit ang dalawang kamay ko. Mabuti na lang talaga na kahit may katabaan si Manang Imelda, maliit na babae lang siya. Kaya nagawa ko siyang ibagsak sa lupa hanggang sa hinimatay ito. Kasunod noon ang pagtawag ni Scarlett sa kanya. Muli kong dinampot ang buntot pagi. Pagkatapos ay susugod na sana kay Scarlett pero nabigla ako nang may humawak na kamay sa braso ko. Melay, anong ginagawa mo rito? Bitawan mo nga ako. Kailangan kong iligtas si Lenlen. Hindi mo siya maililigtas. Tao ka lang. Isang bangkilan si Scarlett, isang malakas na uri ng aswang. At ikaw, hindi ka ba aswang? Ako na ang nagsasabi sa'yo, hindi ako aswang. At kung gusto mong makaligtas, kailangan mo nang umalis ngayon din. Bakit mo ginagawa to? Asawa mo si Scarlett, diba? Bakit mo ako pinapatakas? Dahil hindi ko gusto ang ginagawa niya. Wala ako roon dahil nasusuklam ako sa tuwing ginagawa niya to. Pero anong magagawa ko? Sunod-sunuran lang ako sa kanya. Sinubukan ko magpakamatay pero hindi niya ako hinahayaan. Sinubukan kong hindi sundin ang gusto niya pero pinagbabantaan niya ang mga kamag-anak ko. Si Scarlett ang parusa ko bilang isang babaero. Kaya tinanggap ko ng parusang ito. Lalaki ka ba talaga? Ano? Alam mo, gusto kitang murahin eh. Wala kang bayag, buwisit ka. Doon ka na nga! Kailangan ko pang patayin si Scarlett. Hindi mo nga siya mapapatay. Tumakas ka na. At paano kung mapatay ko siya? Ano bang dahilan mo? Bakit gustong-gusto mo siyang patayin? Dahil pinatay niya ang ate ko. Si Ate Mengay. Ano? Hindi ko na sinagot pa si David. Sa halip ay pumasok na ako sa loob ng kamalig, dala-dala ang tapang na papatayin ko si Scarlett. Kaagad na tumaas ang kilay nito nang makita ako. Habang si Lenlen naman pilit na sumisigaw kahit na may nakatakip sa bibig niya. Anong ginagawa mo rito? Hindi ito ang oras ng paglalabandera mo.
Hindi ako labandera mo ngayong araw. Scarlett, isa akong kapatid na naghihigante. Akalain mo yon? May maglalakas loob palang maghiganti para sa mga babaeng napatay ko. Bakit? Sa tingin mo ba, habang buhay kang malaya? Ilusyon lang ang pagiging immortal, Scarlett. Lahat may hangganan. Tulad ba ng buhay mo ngayong gabi? Mamamatay ka na muna bago ako mamatay. Talaga? O sige, pagbibigyan kita. Napaatras ako ng unti-unti. Biglang nagbago ang itsura ni Scarlett. Tumubo ang mahabang sungay sa kanyang noo, humaba ang kanyang dila at mga kuko. Pero ang mas nakakakilabot ay ang pakpak niyang tumubo na parabang sa isang paniki. Nanginig ang buong katawan ko sa matinding takot. Inaamin ko na nung mga oras na yun, gustong-gusto ko na talagang tumakbo. Pero itinatak ko sa utak ko na hindi pwede, na kailangang tapusin ko ang sinimulan kong ito. Hindi ako aalis hanggat hindi ko napapatay ang pumatay sa ate ko. Ang ayoko sa lahat ay yung mga storbo sa espesyal na hapunan ko. Hindi ka na makakapaghapunan ngayong gabi, Scarlett. Tama na ang kasuklaman mo. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko nga alam kung paano ko nagawang sabuyan ng asin si Scarlett nang sumugod siya sa akin. Agad nalapnos ang bahagi ng kanyang katawan at pakpak nang dahil sa isinaboy ko. Nagalit siya sa akin kaya muli siyang sumugod at hinampas ako gamit ang kanyang pakpak. Sa lakas nun, natumba ako sa sahig. Nabitiwan ko ang buntot pagi na hawak ko. Pero hindi ako nagpadaig. Sinubukan kong bumangon. Kaya lang, bago ko pa makuha ang buntot pagi, muli niyang ipinagaspas ang pakpak niya at lumipad patungo sa akin. Huminto siya sa ibabaw ko at hinawakan ang leeg ko. Habang sinasakal niya ako, unti-unting bumabao ng matatalas niyang mga kuko sa aking balat. Nauubusan na ako ng hininga pero pilit pa rin akong kumakawala. Wala ka naman pala eh. Ang yabang mo pa kanina. Hindi mo naman pala kaya. Bitawan mo ako! At bakit kita bibitiwan, ha? Papatay na kita para makakain na ako ng matiwasay. Aray! David! Anong ginagawa mo? Aray! Tama na, Scarlett! Napasinghap ako ng bitiwan ni Scarlett sa pagkakasakalang leeg ko. Hindi ako makapaniwala sa ginawa ni David. Kanina lang ay para siyang duwag na takot patayin si Scarlett pero ngayon, heto siya. Pilit nilalabanan ng asawa niyang aswang. Itigil mo ng paghampas mo sa akin, David! Masakit na! Kailangan mo nang mamatay, Scarlett. Tama na ang ginagawa mong pagpatay. Sira ulo ka pala eh. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka ubod ng yaman ngayon. Kung hindi dahil sa akin, wala kang iba't ibang babae. Sawang-sawa na ako sa mga ibinibigay mo sa akin. Hindi ito masaya. Nagkamali akong pinakasalang kita. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, sasabihin mo lang yan sa akin. Wala kang utang na loob, David! Mga anak ko ang kinukuha mo kapalit ng marangyang buhay na sinasabi mo. Wala kang kwentang asawa! Galit na sumugod si Scarlett kay David at saka siya sinakal sa leeg. Galit na galit si Scarlett habang si David ay halos maubusan na ng hininga sa pagkakasakal sa kanya ng aswang. Doon na ako nagpasyang tumulong. Kahit galit ako kay David, mas galit ako kay Scarlett. Dumukot ako sa bulsa ko at muli siyang sinabuyan ng asin. Pero kahit na nalalapnos na ang balat niya, nagpatuloy pa rin siya sa pagsakal kay David. Nataranta na ako. Hindi pwedeng mamatay si David. Kailangang pagbayaran niya ng buhay ang ginawa niya sa ate ko. Inilibot ko ang paningin ko sa paligid at nakita ko si Lenlen na panay ang tingin sa akin. Tila ba may itinuturong direksyon. Hanggang sa nakita ko ang palakol sa gilid ng upuan kung saan siya nakatali. Tumakbo ako patungo doon at dinampot ang palakol bago ako bumalik sa mag-asawa. Humugot na muna ako ng malalim na hininga bago ko inangat ang palakol saka inihampas sa likod ni Scarlett. Kasabay ng paghiyaw niya ay ang paghugot ko ng palakol, saka ko siya muling tinaga gamit ito.
Sa pangalawang beses na paghampas pa lang, naputol na ang kabilang pakpak niya na naging dahilan ng pagkahulog niya mula sa ere. Nabitiwan niya si David bago ko nilingon. Ang mga mata niya nanlilisik, galit na galit. Buhisit kang babae ka. Ilang sanggol at babae pa ang kailangan kong kainin bago ko mapatubo ulit yan. Hindi mo na mapapatubo pa ang pakpak mo. Dahil bago yun, mamamatay ka na! Puno ng galit na inihampas ko ang palakol sa kanya pero mabilis siyang nakaiwas. Hindi ako tumigil, muli ko siyang hinampas. At sa pagkakataong yon, nasugatan niya ako gamit ang kuko niyang matalas. Dahil doon natigilan ako, nabitiwan ko ang palakol at napahawak sa sugatan kong braso. Ang bango ng dugo mo, Melay. Ang bango ng isang berheng babaeng katulad mo. Kapag kinain kita, mas gaganda ang kutis ko. Hindi mo ako makakain! At sinong nagsabi, ha? Kasabay ng paghalakhak niya, lumabas ang kanyang mga pangil. Hindi lang yon, nang ibukan niya ng husto ang bibig niya, lumabas ang kanyang mahabang dila. Sa haba nito ay naabot niya ako. Agad na tumusok yun sa balikat ko. Mabuti na lang at nagawa kong umiwas sa kanya. Lakad takbong iniwasan ko ang pagtatangka niyang kainin ako hanggang sa madapa ako at bumagsak sa sahig. Kahit nasaktan, binilisan kong tumihaya para sana tumayo. Pero huli na ang lahat dahil papalapit na siya. Papalapit ng papalapit hanggang sa ibinuka niya ang kanyang bibig at inilabas ang dila. Napapikit ako ng mariin sa takot na baka yun na ang huling alaala ko bilang buhay. Pero hindi yon ang nangyari. Sa halip ay isang nakabibinging sigaw niya ang pumailan lang sa paligid. At nang imulat ko ang mga mata ko, bumagsak na si Scarlett sa sahig. Nasa likuran niya ang hinihingal na si David habang hawak ang palakol. Si Mengay, sa lahat ng babaeng dumaan sa akin, siya ang pinakamamahal ko. Sinubukan ko siyang ipagtanggol kay Scarlett. Sinubukan kong tumakas kasama niya pero bago ko pa magawa, naunahan na niya ako. Simula nung araw na nahuli ako ni Scarlett na muntik nang tumakas, mas tumindi ang pagbabanta niya sa akin. Kaya minabuti kong magpanggap na kamping-kampi ako sa harap niya. Pero sa totoo lang, pagod na ako. Hindi pa huli ang lahat para magbago, David. Magbago ka na. Sa kulungan. Matapos ang lahat ng nangyari, umalingaw-ngaw ang sirena ng sasakyan ng pulis. Hinuli nila si David at ikinulong sa pagkakasalang murder. Oo, lahat ng mga babaeng pinatay at kinain ni Scarlett ay inako niya. Hindi na niya binanggit na isang aswang na bangkila ng asawa niya. Sa halip ay naging kilala siyang mamamatay taong kumakain ng laman loob. Mas maganda sanang malaman ng lahat ang katotohanan pero sino namang maniniwala sa kwento namin? Dahil sa totoo lang, hindi lahat ng totoo makatotohanan kapag ikinuwento. Oh, anak, kumain ka pa. Mukhang gutom na gutom ka. Ay, naku, Nay. Sobrang gutom po talaga ako. Ang haba ng biyahe mula Maynila hanggang dito. Hindi ka na naman ba kumain? Nagtiis ka na naman ng gutom, ano? Kumain naman po ako. Pero kakanin lang yun saka tinapay. Sabi ko lang din po ako sa pagkain luto mo eh. Ay kung sa bagay, baka puro kasi instant na naman na kinakain mo doon. Ang sabi ko sa'yo, di ba, mag-aral ka magluto para hindi puro instant ang kinakain mo. Nay, ang dapat niyo pong gawin ay sumama sa akin sa Maynila. Para may tagaluto na ako. Ah, aray! Nay naman eh. Ano ako? Tagaluto mo? Gagawin mo lang akong katulong kapag isinama mo ako sa Maynila eh. Ano ka ba, Nay? Hindi po, no. Kapag kasama kita doon, makakapasyal tayo tuwing linggo. Bukod sa gawaing bahay na ginagawa mo rin naman dito. Saan naman tayo mamamasyal? Pwedeng sa Luneta, sa Manila Zoo. Kahit saan mo gusto. Saan mo po ba gusto? Ay, gusto ko yan. Kailan tayo mamamasyal? Ay sus! Gusto lang pala ng pasyal. Hayaan mo, Nay. Ipaplano po natin yan, ha? Sa susunod na punta ko rito, iuuwi na po kita sa Maynila.
Talaga ha? Baka naman nagdadala ka ng boyfriend doon sa bahay mo ron. Uy, wala po no. Hindi po ako nagbo-boyfriend. Pero anak, umiidad ka na. Wala ka bang balak mag-asawa? Ano po ba talaga, Nay? Gusto niyo po bang magka-boyfriend ako o hindi? Siyempre gusto ko. Bakit po nag-aalala ka na baka magdala ako ng boyfriend? Siyempre ayoko makaistorbo sa paggawa niyo ng apo ko. Nay, Diyos ko, kilabog na naman po kayo. Hay anak, kung dahil to sa nangyari sa ate mo, mag-move on ka na. Ilang taon na rin naman ang nakalipas Nakuha na natin yung hustisyang kailangan natin para mamahinga na siya ng mapayapa. Ewan ko po, Nay. Pero kasi natatakot po akong magkaroon ng karelasyon na kagaya ni David. Gusto ko pong hayaan lang muna yung tadhana na gumawa ng paraan para makatagpo ko yung lalaking para talaga sa akin. Kasi baka kapag ako yung naghanap, hindi malabong mangyari din sa akin yung nangyari kay Ate Mengay. Hindi naman siguro anak. Imposible yan dahil aswang nga kinalaban mo, lalaki pa kaya. Mga 3 taon din ang nakalipas mula nang mamatay si Ate Mengay, isinama ko na si Nanay Verna sa Maynila. Habang dalaga pa ako, ipinasyal ko siya sa halos lahat ng pasyala na pwedeng puntahan. Masaya akong naging tama ang desisyon kong isama siya sa Maynila. Nagkaroon po ako ng asawa, Miss Ann, pero lagpas 30 na ako noon, kaya isang anak na lang ang kinaya kong iluwal. Ganon pa man, masayang-masaya si nanay na nagkaroon siya ng apo sa akin. Ilang dekada rin po ang nakalipas at wala na akong balita sa kung anuman ang nangyari kay David sa kulungan. Si Lenlay naman, noong nakaraan lang nang umuwi kami sa probinsya ay nabalitaan kong minana na ng anak niya ang mansyon ni David. Yung balitang yon ang dahilan kung bakit ko naalala ang kwento naming ito. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Ann. Naway may natutunan ng listeners kahit pa alam kong medyo hindi tama ang mga naging desisyon ko noon. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Ann. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.